Pinarangalan ng mga SAF trooper na nakapatay sa teroristang si Marwan, maging ang nag-iisang survivor sa Blocking Force operasyon noon sa Mamasapano sa Maguindanao. Ang mga kaanak naman ng mga naulila tuloy pa rin sa paghingi ng hustisya. Balitang hatid ni Emil Sumangit. Kasabay ng pag-alala sa 44 SAF Commandos ngayong lumipas ng 40 araw mula ang Mamasapano encounter na nawagan ng kapayapaan ng mga taga-Maharlika Village sa Taguig. Marami kasi rito mula sa iba't ibang tribo ng Mindanao. Yan din ang panawagan ng grupong ito sa People Power Monument na nanggaling muna sa Quezon Memorial Circle para patunugin ang peace bell. Tuloy rin ang pag-alala ng ilang naulila sa kanilang mga bayan. Hirap pa rin daw silang matanggap ang pagpanaw ng mga makal sa buhay. Wala lahat yung pangarap ng anak ko. Nakakaiba yung pagkamatay ng anak namin, sir, kasi overkill sila, sir. Biduin mo, sir, hindi na namin nakita yung mukha ng anak namin. Ayon sa PNP, mahigit 32 million pesos na ang benepisyong naibigay nito sa mga naulila ng SAF 44. 80% pa lang yan ng kailangan nilang matanggap. Bukod sa mga benepisyong naibigay na, may buwan-buwan pang pension na matatanggap ang mga naulila. Ang mga ito, hindi naman daw espesyal lang para sa SAF. Ang 15 sugatan at nakaligtas namang SAF Commandos, ginawa ng parangal at inabutan ng 10,000 piso sa seremonyang hindi pinakover sa media, pero pinayagang isahing papawid ang audio ng ilang bahagi. Kabilang sa 15, ang 14 na sumalakay sa kubo ng teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan, kaya siya napatay. Kami po 10 ng aking mga kasama ay lubos na nagpapasalamat sa pagpupugay at pagkilala. Mission accomplished po ang Oplan Exodus. Sa kasamahan po namin na Galant 44, ipagpatuloy po ninyo ang pagdarasal sa para sa kanilang katahimikan. Sa inyo pong patuloy na pagkilala at pagpupugay, unti-unti pong naghihilom ang aming mga sugat sa katawan, kaisipan at sa puso. Dagdag sa 14 si PO2 Christopher Lalan, ang nag-iisang survivor mula sa 55th Special Action Company na pinakanapuruhan ng kalaban. Pagpupugay at pasasalamat kay PO2 Lalan. Yes indeed, SAF troopers, tagaligtas, our heroes. May the force be with you. Hauba! Ang bagong talagang PNP SAF Director na si Moro Virgilio Lazo, hindi na itago ang kanyang emosyon. Umarap siya sa amin na nangingilid ang luha. People do not understand us, pero we are family. What do you mean, sir? More than, siyempre, kung mamatayan ka ng kapatid, assuming na maayos yung relationship mo dun sa kapatid mo, iyak ka ba? Ganon yan. Gayunman, inaabangan pa rin sa ngayon ang resulta ng mga investigasyon sa Oplan Exodus. Kabilang ang pagsisiyasat ng Board of Inquiry na ang resulta ay sa Lunes pa maisusumite kay PNP OIC Director General Leonardo Espina. Kailangan ding busisiin pa ng Pangulo bago maisapubliko. He would have to look at it himself. Depends on the volume of the results, and it would not be unusual for him to call his legal team to go through the report with him before we make any public statements about the findings and the contents. Dati nang sinabi ng palasyo na walang whitewash na magaganap kahit pa lumalabas na may alam ang Pangulo sa Oplan Exodus bago pa ito ikasa. Maingat naman ang Senado kung sasabit pa ang Pangulo sa sarili nitong investigasyon na ang resulta ay ilalabas sa ikatlong linggo ng Marso. Pasensya na po dun sa mga matatamaan dito, pero trabaho rin ang ginagawa namin. Kung merong mga nagkamali sa trabaho nila, lalagay naman namin pagkakamali ito at hindi sinasadya, pero mali pa rin. Ang MILF naman isusumite daw muna sa Malaysia ang sariling report na siya naman daw magbibigay nito sa Pilipinas. Malaysia kasi ang third-party facilitator ng usaping pangkapayapaan ng gobyerno at MILF. Emil Sumangil, GMA News.